Praise God, hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Salamat mga sister, salamat sa handog awit niyo sa ating mahal na Panginoon. God bless po, pagpalain po nawa kayo ng ating mahal na Panginoon. Handa na ba kayo mga minamahal makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon? Amen! Praise God. Kung handa na kayo mga minamahal, palakpakan natin ng malakas ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Tandaan paggalang sa salita ng ating mahal na Panginoon. Magsitayo tayo mga minamahal. Praise God, hallelujah. Ay bibigay ko na magdala sa aming kasama, Pastor Bernie, sa kanya po ang Pastor Bernie de la Piña, sa kanya po ang pagdala. God is good. All the time. So, isang pagpalang umaga sa ating pastor mo. At ang sige, paggalang at paggalang sa ating Panginoon. At sa inyo lahat mga kapatid na nandito ngayon sa bahay dala ng ating Panginoon. So, bago tayo magdala mo sa panalangin mga kapatid, makibukas muna tayo sa aklat ng Pilipos.
verse 1 hanggang 2. Sabi ng mga kapatid, kaya nga kung mayroong anumang kasigahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pag-isa ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan, upang kayo mga kaisa ng pag-iisip, mga taglay ng isa ring pag-ibig, na mga kaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. So, nalangin tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Panginoon, muli na ito kami Panginoon sa oras ng pag-iig ng salita Panginoon. Lord, bago lahat Panginoon, lubos kami humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan Panginoon, sa isip, salita at sa gawa Panginoon. Lord, nawayang na marinig namin salita ang Panginoon sa mga oras na ito ay manatili sa aming puso at isipan Panginoon, na hindi mayuglit sa aming araw-araw na pamumuhay Panginoon. Lord, ikaw ang siyang maggabay, mag-ingat sa bawat isa na ito. Patuloy i-bless ng kaunawaan ng bawat isa Panginoon. Nalubos namin ito. Maunawaan ang iba na salita Panginoon. Lord, patuloy na akong gamitin Panginoon sa iba na nabasan Panginoon. Bagos alam Panginoon na wala akong sapat ng kayahan Panginoon para kaya ito Panginoon. Tanging sa iyo lang kami umaasa Panginoon. Lord, ikaw ang siyang muna sa akin Panginoon. Patubayan na kami ng Espiritu Panginoon. Samahan mo kami sa mga oras nito Panginoon. Nasa pagtatapos Panginoon. Lord, salamat. At muli ay isang ang matamis na papuri at pasalamat. Tanging maingat namin binabalik sa iyong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. So, kamusta yung bawat isa? May kasiglahan ba mga kapatid? May kaliwan ba? Or may pag-isa ba sa ating Panginoon? So, yan mga kapatid, no, dapat ay taglay natin bilang isang Kristiyano yung mga bagay na yung mga kapatid, no? So, ito mga kapatid, yung ating pangunahing talata ngayon sa ating binasa kanina. Basahin ko lang ulit mga kapatid. Sabi sa verse 1, kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y mga kaisa ng pag-iisip, mga taglay ng isa ring pag-ibig, na mga kaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. So, yung mga kapatid, no? Sa base sa ating nabasa mga kapatid, ito ay nagsasabi na yung ating pakikitungo at pakikisalamuha sa ating kapatid sa pananampalataya mga kapatid, no? Ay dapat natin ipamalagi yung pag-ibig at yung pagkakaisa mga kapatid, no, sa ating Panginoon at talagang higit sa ating mga kapatid, no, sa pananampalataya. Pag sinabing pag-ibig mga kapatid, malawak po yan mga kapatid, no? At yan yung pinaka-importante sa lahat ng bagay, yung pag-ibig at yung kababaan at yung pakikipagkaisa mga kapatid, no? So, magagawa ba natin ito mga kapatid, yung hindi natin titignan yung ating sarili, kundi titignan natin yung ating kapatid, yung kapakanan ng iba mga kapatid, no? Yung ikabubuti ng ating kapatid sa paglilingkod. So, parang mahirap gawin mga kapatid, no? Yung para bang naapi ka na mga kapatid, no? Pero pilit mo pa rin na yung pagpapakumbaba ba sa harapan ng mga tao at sa harapan ng ating Panginoon mga kapatid, no? Dahil parang inisip natin mga kapatid, mahirap gawin yung pagpakumbaba mo, yung pag-iisa sa lahat. Pero alam natin mga kapatid, no, hindi mahirap yung gawin kung susunod tayo mga kapatid. Kaya natin gawin ito mga kapatid, no? Dahil number 1, sinulat yan sa pamamagitan ni Apostol Pablo na iniutos ng Diyos sa mga mananampalataya na tuparin ito mga kapatid, no, yung pakikipag-isa sa pag-ibig, pag-iisip sa lahat mga kapatid, no, na taglay ng pag-ibig. Inuutos po yan ating Panginoon mga kapatid, no? Kasi kung hindi ito inuutos mga kapatid, no, hindi na sana pinasulat ng Panginoon or iniutos sa mga apostol na isulat yung mga kapatid, no, na tuparin natin mga kapatid, no? Pero sa tulo at habag ng Panginoon mga kapatid, walang mahirap na utos yung Panginoon na hindi kayang tuparin ng tao mga kapatid, no? Huwag natin
hindi dapat natin ipalagay na mabigat yung utos ng Panginoon, mga kapatid. Kasi sinabi niya, mga kapatid, no, sa unang Juan 5:3, diba sa loob? Sabi nito, mga kapatid, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. So, napakaliwanag, mga kapatid, no, na hindi mabibigat yung mga utos ng Panginoon sa tao, mga kapatid, no. Yan dapat ang unang katangian na makita sa atin, mga kapatid, no, na kapag nagbabasa tayo ng Biblia, mga kapatid, no, para ba nakabasa tayo ng mabigat na utos, huwag natin ipalagay na mabigat yan, mga kapatid, kasi sinabi ng Panginoon na walang mabigat. Hindi, ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat, mga kapatid, no. Hope natin paniwalaan yung iba na mas magaling gumawa ng kasalanan kaysa sa tumupad ng mga utos ng Panginoon, mga kapatid. Kasi yung paggawa ng kasalanan, mga kapatid, no, yan ay nagdudulot sa ating physical na pagkatao, mga kapatid, no. Yung panandalian, aliw, ilang segundo o ilang minuto o ilang panahon lang, mga kapatid, no, na kaligayahan sa buhay. Pero at naghahatid dyan, mga kapatid, sa ikapapahamak natin. Amen? Kaya samantalang yung pagtupad ng utos ng Panginoon, mga kapatid, ay nagdudulot sa atin ng kaligayahan, ng kaaliwan, at naghahatid sa atin doon sa buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya magagawa natin ito, mga kapatid, no, sa tulong ng Panginoon. Kaya dapat, sabi nga ni Apostol Pablo sa verse 1, kaya kung ano mang mayroong kasiglahan kay Kristo, number 1 po yan, mga kapatid, no, dahil apat po yan na bahagi yung sinabi ni Apostol Pablo. So yung una, kaya dapat nga taglay natin yung una, mga kapatid, na yung anumang kasiglahan kay Kristo. Kung ikaw ay Kristiyano, mga kapatid, at wala kang kasiglahan kay Kristo, mga kapatid, dapat ay mag-alala na tayo, mga kapatid, no, or mag-isip na tayo, mga kapatid. At pangalawa, yung mayroong anumang kaliwan sa pag-ibig. So kung wala pa rin ito, mga kapatid, no, yung isip-isip na rin tayo, mga kapatid, no. At pangatlo, yung mayroong kaliwan sa Espiritu. Lalo na ito, mga kapatid, no, kapag nawala ito sa atin, dapat mag-alala na tayo. At last, yung mayroong may nahong awa at habag. So dapat, mga kapatid, no, sa atin na taglay natin yung apat na sinabi na Apostol Pablo, ito, mga kapatid, yung kasiglahan, yung pag-ibig, yung pag-isa o kaliwan sa Espiritu, at yung mahinahong awa at habag, mga kapatid, no. Kasi kung wala ito sa atin, mga kapatid, wala sa ating apat na yan, mag-alala na tayo, mga kapatid, dahil mahirap, mga kapatid, no. Pero hilingin natin sa Panginoon na makamta natin yung apat na yan, mga kapatid. Kasi Kristiyano tayo, amen? Kristiyano tayo, mga kapatid, kaya dapat nandito sa atin yung apat na ito, mga kapatid, no. Lalo na yung pag sinabing pagkakaisa, mga kapatid, at yung pag-ibig na nagdudulot ng kaliwan sa ating buhay, mga kapatid, no? Dahil kung may pagkakaisa tayo, mga kapatid, nandun na yung pagmamalasakitan sa isa't isa, nandun na yung pag-uunawaan sa isa't isa, at nandun na yung pagpatawaran, mga kapatid, no, sa lahat ng mali ng kapatid o kapatid sa laman o kapatid sa pananampalataya, mga kapatid. At nandun na yung pagpapalakasan ng loob kung sino man yung naghihina, mga kapatid, no? At nandun na rin yung pagdadalahan ng mga pasan o pagtutulungan at halos lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, ay taglay ng pag-ibig, mga kapatid. Dahil lahat ng yan ay bunga ng pag-ibig, mga kapatid. Kapag may pag-ibig tayo sa ating puso na nananahan sa ating buhay na galing sa Diyos, magagawa natin ang lahat ng bagay, mga kapatid, na kahit mahirap isipin ng isang tao, mga kapatid, no? Pero alam na lang sa pag-ibig ng Panginoon, kaya natin gawin yan, mga kapatid, no? Kaya kailangan taglay natin yung apat na ito, mga kapatid, no? Yung pag-isama sa Espiritu at mahinahong habag, mga kapatid, ng ating Panginoon. Lahat tayo, mga kapatid, na sa ating buhay ngayon ay nakakatanggap tayo ng awa at habag. Amen po ba?
Kasi hindi lang isang beses natin yan tinanggap mga kapatid, kundi palagi. No, palagi natin natatanggap yan mga kapatid, no? Araw-araw. Sa tuwing nagkakasala tayo mga kapatid at nagsisisi sa ating mga kasalanan, ang naging mainahon palagi ang ating Panginoon, ang ating Diyos mga kapatid, no? Na hindi niya tinitigan yung ating mga kasalanan mga kapatid. Sa kabilang banda ay naging mahinahon siya mga kapatid sa atin, sa kanyang habag. Kaya hanggat maaari mga kapatid, no, huwag nating sayangin yung habag ng Diyos na binibigay niya sa atin araw-araw mga kapatid. Habang pinapautang tayo ng buhay ng Panginoon, mas pipiliin natin maglingkod sa Panginoon mga kapatid, no? Binibigyan tayo ng Diyos ng buhay, ng hininga, ng lakas para makatulong sa ating pamilya, sa ating kapatid, at para magamit natin yung ating lakas, yung ating hininga sa paglilingkod sa Panginoon mga kapatid, no? Huwag natin sayangin yun na sa araw-araw binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon, ng buhay mga kapatid, no? Kasi kung wala yung Panginoon mga kapatid, na siguro wala na tayo dito mga kapatid sa bahay nito mga kapatid, no? Sa bahay lagi na ng Panginoon. Dahil naglilingkod sa Panginoon mga kapatid. Dahil yung ating paglilingkod sa Panginoon, hindi naman yan mapunta sa walang kabuluhan, kundi hindi naman yan mapunta sa walang kabuluhan at hindi mawalang saysay mga kapatid, no? Kundi magbubunga yan ng buhay na walang hanggan mga kapatid, no? At makakamtan mo yan kung kung magpatuloy ka mga kapatid at hindi ka nagpatinag sa problema sa buhay mga kapatid. Maliwanag yan doon sa unang Korinto 15:15. Pabasa daw. Unang Korinto 15:15. At kung ang lahat ng mga bagay ay mga pasukot, Unang Korinto 15:15. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So yun mga kapatid, napakaliwanag na sabi ng Biblia na yung ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi napupunta sa walang kabuluhan, kundi mag-aani tayo mga kapatid ng buhay na walang hanggan. At kakamtin natin yan mga kapatid, no, kung tayo ay magpatuloy, hindi tayo uurong o hindi atras sa ating pananampalataya mga kapatid, no? So patuloy tayo mga kapatid, no? Hindi, kumbaga hindi man ako matagal ng mensahe mga kapatid, no? Sa Colosas 3:14, sabi dito, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasagdalan. So sinabi dyan mga kapatid, no, mangagbihis tayo ng pag-ibig. So paano ba ibihis ng pag-ibig mga kapatid, no? Pati pati pala pag-ibig ay binibihis din mga kapatid, no? Hindi lang yung ating damit mga kapatid, no, kundi pati yung pag-ibig na ay ibihis din pala mga kapatid, no? Yan yung ng utos ng Panginoon sa atin, yung sa lahat ng mga bagay na ito ay magbihis kayo ng pag-ibig. So bihis natin mga kapatid sa ating buhay yung pag-ibig mga kapatid, no? At ang pag-ibig na yan mga kapatid ay hindi lang sa ating sariling pag-ibig, kundi pag-ibig ng Panginoon. Kasi magkaiba yung pag-ibig ng tao sa pag-ibig ng Diyos mga kapatid, no? Kasi yung pag-ibig ng Diyos hindi napapagod, hindi nagsasawa mga kapatid, no? Hindi nanghihina. At yung pag-ibig niya ay napakalawak mga kapatid, napakalaki mga kapatid ng pag-ibig ng Diyos. Pero yung pag-ibig natin bilang tao minsan nagkukulang, minsan nawawala pa mga kapatid, no? Minsan nga naglalamig ng mga kapatid, no? Pero yung pag-ibig ng Diyos mga kapatid, patuloy na nag-iinit mga kapatid, no? Kahit na tayo ay nagkukulang sa Kanya, nagkakamali, minsan nagkakasala, at minsan nga tumatalikod na sa ating paglilingkod. Pero yung pag-ibig ng Diyos mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos sa'yo ngayon, kailanman hindi yan ang lamig mga kapatid, at hindi manlalamig mga kapatid. Lagi natin tandaan yan mga kapatid, no? At yung pag-ibig natin bilang isang tao sa Panginoon na inaalay,
Minsan nawawala na yan mga kapatid. Minsan kulang na kung nagkukulang na talaga, marami tayong pagkukulang mga kapatid, no? Kahit sa ating mga pamilya mga kapatid, no? Sa inyong mga asawa mga kapatid, may mga pagkukulang sa pag-ibig. Nawala yung pag-ibig natin minsan sa lahat ng bagay mga kapatid, no? Pero ang Diyos mga kapatid, hindi ganon mga kapatid. Kahit ang daming mali na nagagawa natin, hindi nagbabago ang pag-ibig niya mga kapatid. Kahit minsan hindi man natin siya mabigyan ng sapat na oras para paglingkuran, mahal pa rin niya tayo mga kapatid. Iningatan pa rin tayo ng Panginoon. So minsan tao lang ang minsan nga sa tao hindi lang mabigay yung oras ba na hinihingi, na nagtatampo na tayo mga kapatid. Amen? Amen. Pero nanalamig na yung pag-ibig mga kapatid, no, kapag ano. Pero ang Diyos mga kapatid, iba siya sa tao mga kapatid, no? Tayo lang yung inaantay ng Panginoon na kung kailan tayo magpakita ng totoong pag-ibig sa Kanya mga kapatid. Kasi ang pag-ibig niya sa atin laging sagana sa lahat ng oras mga kapatid, no? Sinabi nga doon, mga bis kayo sa lahat ng mga bagay na ito ay mag-ambis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasagdalan. So ang pag-ibig mga kapatid, no, na ibihis mo mga kapatid ay siyang tali ng kasagdalan. Ibig sabihin nito mga kapatid, no, pag-ibig na ito mga na ating ibihis mga kapatid ay tali ito ng ating kasagdalan mga kapatid, no? Yung ating ganap sa harapan ng Panginoon mga kapatid, no? At kapag naibihis mo na yung pag-ibig na ng Diyos na ito mga kapatid, nasa iyo na yan. At magiging tali mo na yan mga kapatid, no? Magiging tali mo na yan sa buhay mo araw-araw. Hindi na yan mawala sa iyo mga kapatid, no? At siyempre kapag may pag-ibig na tayo na pinaramdam na ibinihis natin yung pag-ibig ng Diyos, siyempre dapat natin yan iparamdam sa ating pamilya mga kapatid, no? Sa ating kapwa, yung pag-ibig na pinararamdam ng Panginoon sa iyo ngayon. At sa ganong magiging sakdal ka dahil may pag-ibig ka pag-ibig ng Panginoon na pinaghahari mo sa buhay mo, sa puso mo mga kapatid, no? At nararamdaman mo yan mga kapatid. At siyempre dapat kung ating kalimutan ay iparamdam din sa ating pamilya, sa ating kaibigan. At lalo higit sa ating ba na nakakasakit sa atin, o yung ibang tao na nakakasakit sa iyo mga kapatid, no? Mahalin mo dahil binihis mo na yung pag-ibig ni Kristo. Hindi mo na siya kapuputan, no? Hindi mo na siya kagagalitan mga kapatid. So, mamahalin mo na siya mga kapatid kasi nararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos mga kapatid, no? So, yung Panginoon nga na nagpatawad ng lahat ng kasalanan. So, tayo pa kayang tao na hindi natin kayang gawin yun mga kapatid. So, yan ang utos ng Panginoon sa atin mga kapatid kung paano tayo magsuot ng damit. Ganon din dapat isuot din natin yung pag-ibig ni Kristo na dapat na laging natin sinusuot. Pumila ka tayo, di ba laging malinis mga kapatid, no? Simula sa damit hanggang sa pantalon mga kapatid, no? Sa lahat ay nagiging malinis tayo sa ating pananamit. Diba ganon din sa ating yung pag-ibig natin binihis mga kapatid, dapat na maging malinis yan mga kapatid, no? So may tanong dyan mga kapatid, no? So ano nga ba yung tinutukoy ng pag-ibig natin mga kapatid? Siguro sa mga may partner sa buhay, alam nito mga kapatid, no? Sino ba yung may partner niya sa buhay mga kapatid, no? Yung sinasabing pag-ibig mga kapatid, no? So sino ba yung nagkaalam pag sinabi? Kasi sabi kanina, yung bunga ng Espiritu ay pag-ibig, pagpapahinahon. So siyempre yung pag-ibig, siyempre nagbubunga yan mga kapatid, no? So siguro alam natin ito mga kapatid, no? Sa may mga mahal ngayon mga kapatid, no? Kasi halimbawa mga kapatid, remind ko lang mga kapatid, no? Kasi nung simula pa lang, mga bata pa tayo mga kapatid, no? Tayo lahat, sibayin na rin sa pagkabata mga kapatid, no? Yung tanging alam lang natin pag sinabi
sinabing pag-ibig, no? Pag sinabing pag-ibig, yung kunting puso ng mga kapatid, no? Noong kanina, ginapit ko ng mga kapatid, parang ganito lang yung ating alam mga kapatid, no? Kunting puso. Noong mga bata pa tayo, ito yung ating alam mga kapatid. At meron pa yung isang mga kapatid, yung sa kamay. Alam niyo mga kapatid? Pag dinigit mo yung dalawang kamay at daliri, pinahugas puso yung mga kapatid. So, ganun yung ating alam nung tayo ay mga bata pa mga kapatid. Hindi pa natin alam yung pinakakahulugan ng pag-ibig mga kapatid, no? Kunting dikit lang ng ating kamay at daliri mga kapatid, nahuhugis puso ng mga kapatid, no? Pero dahil sa paglipas ng panahon, ng taon, unti-unti nabago yung ating pananaw sa pag-ibig mga kapatid, no? Unti-unti nating nalaman na hindi pala madali yung pag-ibig mga kapatid, no? Hindi pala basta-basta. So mahirap din pala yan mga kapatid, no? Sinabi dyan sa unang Korinto chapter 13 verse 4 hanggang 7. Sabi niya mga kapatid, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay di nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi nagpapalalo. Sabay, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, at higit sa lahat yung lahat ay tinitiis. Yan mga kapatid, no, yung mga kahulugan ng pag-ibig mga kapatid, no? So, kapag may pag-ibig tayo mga kapatid, no, siyempre hindi mahuli yung pagpapahinuhod, yung pagpapakumbaba, yung kagandahang loob, no, yung hindi tayo nagmamalaki sa ating sarili, yung handa tayong magtiis sa lahat ng hirap ng buhay na dinadaanan natin mga kapatid, no? At yung pag-ibig na ganap mga kapatid, no? Ang lahat ng nakasulat diyan ay nakita natin sa ating Panginoon mga kapatid. Nang siya ay pahirapan ng mga tao mga kapatid, no? Pinagpasan ng cross, pinalo, lahat ng hirap dinanas ng Panginoon. Dahil sa may pag-ibig siya mga kapatid sa lahat ng tao na naniniwala sa Kanya, tiniis niya yan mga kapatid, yung lahat ng pagpapahirap sa Kanya mga kapatid, no? At diyan natin nakita yung tunay na pag-ibig mga kapatid ng Panginoon, na handa niyang tiniis yung lahat ng hirap hanggang sa huling hininga ay inialay niyo mga kapatid, no? Para sa ating mga makasalanan. Dahil sa Diyos mga kapatid, no? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin mga kapatid na makasalanan, binigay niya yung buhay niya para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat mga kapatid. Dahil yun lang mga kapatid, no? Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Siya yung unang nagmahal sa iyo bago yung magulang mo, bago yung asawa mo ngayon, or bago yung mahal mo ngayon mga kapatid, no? Siya yung pinakaunang nagmahal sa iyo mga kapatid, no? Nag-ibig tayo dahil ang Diyos yung unang umibig sa atin. Sinabi ng unang Juan 4:19. Sabi nito mga kapatid, tayo ay nagsisiibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. So, napakaliwanag po mga kapatid, no? Nagsiibig tayo, nagmamahal tayo ngayon mga kapatid, dahil yan sa siya yung unang umibig sa atin mga kapatid, no? Kaya higit na palagahan natin mga kapatid dyan yung pag-ibig ng Panginoon, na binalambahala niya yung kanyang kahiyat para lang maitaguyod yung para lang mailigtas yung lahat ng makasalanan mga kapatid, no? So mga kapatid, no, naway may unawaan tayo, nakuha tayo kahit
lang ako kanina mga kapatid, no? Sabihan ni Pastor Ramon, ako rin yung mensahe. Talagang sobrang dali-dali mga kapatid, no? Yun lang yung nakayanan mga kapatid, no? Pero sa tulong at habang ng Panginoon mga kapatid, alam ko na nakakuha tayo ng aral or ng kunti. Huwag natin sabihin kunti. Palakihin natin mga kapatid, no? Dahil tunay mga kapatid, no? Na sinabi ng Biblia na nagmamahal tayo ngayon. Dahil sa iyo mo nang umibig sa atin mga kapatid, no? Kahit hindi pa tayo sinilang, mahal na tayo ng Panginoon. Kaya huwag natin sayangin yung mga kapatid, no? Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga lingkod, no? Dahil sa kung magpapatuloy tayo mga kapatid, hindi tayo atras sa ating paglilingkod sa Panginoon, magtatamo tayo ng buhay na maligaya sa piling ng Panginoon. Buhay na wala ng kamatayan, wala ng hirap, wala ng iyakan. Lahat-lahat mga kapatid, wala na doon sa bahay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mga oras nito, patuloy natin purihin yung Panginoon. So, sila yung may kaloob sa pag-awit. Ang iyong likod daw mga kapatid, wala talaga yung mga kapatid. Isa rin yan sa hinihiling mo sa Panginoon, no? Kasi hindi pa natutupad mga kapatid. Pero may tamang time para dyan mga kapatid. So kaya patuloy natin mga kapatid, no? Sa nabinghan ng unang Pedro chapter 3 verse 9 na sa katapos-tapusan kayong lahat ay mga kaisa ng akala, madamayin, mga ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pag-iisip. So yung mga kapatid, napakagandang sabi ng Biblia, tayong lahat na nandito ngayon, mag-isang akala, magdamayan mga kapatid, maging kagatulad sa maging isang maging mga ibigang magkakapatid, no? O sino man yung nakakaalam na awit na tayo isang katawan. So yung mga kapatid na sabi tayo sa Panginoon mga kapatid.
pagkawalan sa Panginoon. Sa isip, sa salita at sa mga at magagawa mga kapatid. Wala na po yung mga Manalangin kayo mga kapatid sa Panginoon. Mahal kami, pinagpatawad sa lahat ng kasalanan sa isip, salita at sa mga Panginoon. Kaya ikaw sa Panginoon, patuloy mo sa pagkakasal sa Panginoon. Sa Panginoon. Tulagan ko Panginoon. Saan ba kami nasumpungan, kasalan, kulang po kami. Patuloy niyo iparala sa amin. Paano ka naging mabuti sa buhay ng Panginoon? Hallelujah! Kaya ng Panginoon, sabi po, Minsan po mga kapatid, awit natin Panginoon, nasasabing, panahon malapit na.
Kaya malaking kapatid sa Panginoon. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat sa pag-awa ang Panginoon. Na patuloy mo pinapatawad sa aming pagkakamali. Patuloy mo pinapatawad sa aming pinapatawad, Panginoon. At salamat sa lahat. Sa lahat. Pagkabuti mo. Tulad ko po, Panginoon. Bawat isa na mga Panginoon. Tulad niyo na, please. Bigyan ng kalakasan. Patuloy niyo palakasin. Kailangan pala napalatay, Panginoon. Pero kung saan mga nagkulang kasalanan, Panginoon, patawad. Lord, dalangin po na yung mga salita namin narinig sa oras dito, Panginoon. Na yung malagi ito sa aming puso at isipan, Panginoon. Na hindi may ulit sa araw-araw na pamumuhay namin, Panginoon. Lord, salamat. Nagpatuloy na kami ingatan sa bawat oras, araw, gabi na sa buhay namin, Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng pagpapala na tanggap namin sa maghapong ito, Panginoon. At patuloy na natanggapin, Panginoon. Lord, salamat sa diyang napakabuti ng Panginoon. Lord, dalangin po na patuloy ingatan ang narito, Panginoon, sa mga oras. Maging wala man dito, Panginoon, patuloy na silang ingatan ko bayan sa lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon. Patuloy mo pagpalain buhat isa, Panginoon. Salamat, 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 Panginoon. Ang pagkabuti mo sa buhay namin. Kaya ang matamis na mabuhay, salamat. Ang ingat namin binabalik sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Maria sa mga po, mga kapatid. God bless sa bawat isa, no, na nakarinig ng salita ng Panginoon. Naway manakuha tayo yung aral, mga kapatid, no? At naway malagi sa atin yung kaliwat sa lahat, mga kapatid, no? Ang pagkakaisa, pag-ibig, kaling Espiritu. Sa lahat, mga kapatid, na pag-aral natin ngayon, naway mamalagi sa ating buhay, mga kapatid, no? At kung may nabanggit man ako, mga kapatid, na hindi maganda sa inyong patinig, no? Huminga ang Espiritu, mga kapatid, kasi tao lang po, mga kapatid, na tulad niyo, mga kapatid, na nagkasala din. Kaya salamat, mga kapatid, sa lahat. At matamis na mapulat na balik sa ating mahal na Panginoon at sa ating misyo pagpapatuloy. Praise God, hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. God bless po. Praise God, hallelujah. God bless Pastor Bening sa napakagandang mensahe ng ating mahal na Panginoon. No? Paalala sa atin ng mahal na Panginoon. Tunay nga mga minamahal na napakabuti ng Panginoon. No? Ayaw tayong lagi tayong inaangat sa kabila ng ating kakulangan sa Panginoon, pero nariyan siya. Napatuloy tayong inaahon, no? Dahil ang Panginoon ay walang tinatanging tao. Dahil ang Panginoon, sabihin na tayong tao lang nga, sabi diba, totoo, tayong tao lang ang lumalayo sa Panginoon. Pero ang Panginoon pilit na lumalapit sa atin. Pero sa kabila noon, mga minamahal, dahil mahal tayo ng Panginoon, narito tayo, nagpapatuloy sa salita ng Panginoon. God bless po, pagpalain po naman tayo ng ating mahal ng Panginoon. Lalako na tayo, mga minamahal, sa paalala, pero bago yun, praise God. Bago po mga minamahal, dahil dadako sa paalala, ay magano muna po tayo doon sa naroon po yun sa gawain ng Panginoon, yung bangka po kasi talagang noon ngayon doon sa amin po ganun din. Lagi po kami doon naman po ay kasi nahirap naman yung meron bang yung minsan hindi magulat pa yun pa. Pero sa amin ginagawa na namin ang mga kung sinong yung linggo-linggo na lang ba. Kung sa loob, o ganun din po yun. Ito hindi naman to pinipilit kahit magkano. Hindi naman po, halimbawa ko lang po. Kung halimbawa po halimbawa kayo ang nagbigay, alam ako ang pagpapalain ng Panginoon, di ba? Kahit
din po ang pagpapalain. Kung lahat tayo magbigay, ay siyempre lahat din tayo. Diba? Salamat po. Ito po ang kusang loob lang po, praise God, hallelujah, ay bibigay ko ang mag-awit sa ating si Sister Pauline. Ma'am, sa'yo po muna. Baka busy kayo. Ito, busyan natin muna ang Panginoon para maya busy ka na tuluyan dyan. Sa kanya ang pagkakataon. Amen. God is good. All the time. God is good. Amen. Malayo tayo magbigay sa ating Panginoon. Praise God, bigay ko ang dalangin sa ating brother. Praise the Lord, hallelujah. Panginoon, salamat po sa pagpapala na binigay mo sa amin. Salamat po sa lahat, Panginoon, na ang pinagito, Panginoon, pagpalain mo po, nagbigay. Ito ay gamitin namin sa bangka, Panginoon, kung ano bang purpose nito, Panginoon. Ito ay para sa ministry, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang bangka na ito ay gamitin namin sa paglalayag sa saan bang sulok ng Palawan, Panginoon, sa mga isla upang madala ang iyong mga salita, Panginoon, sa hindi pa narating, Panginoon. Salamat at gabayan mo rin po ang mga ministro o mga tapagturo, Panginoon, na sakay nito upang ang iyong mga salita ay malaganap dito sa Palawan, Panginoon, saan ang sulok ng Palawan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala sa pinansyal upang matulungan namin upang ang bangkang ito, Panginoon. Salamat po, ito ay aking binabalik sa iyong dakilang pangalan ng Panginoon, ang pupurit pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God, palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Praise God, nagkakaroon na tayo namin na mahal sa paalala. Bibigyan ko ang pagkakataon sa ating pastor naman. Paalala. God is good.
All the time. Purin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ating po paalala sa sunod na linggo ang ating sung leader, Sister Lian Aguirre. Okay ka. Ating sung leader, ating Sister Lian Aguirre. Mag-aga lang po sapagkat may practice po tayo pag linggo. Dapat bago mag-7, nandito na po tayo mga kapatid pa yung mga instrumentalist. Agaan po natin sapagkat napakalaga po na mayroon tayong practice. At ang ating mensahe, ating Pastor Arnel pa rin. Praise God. Hallelujah. Mayroon pa kayong dagdag na paalala? Wala na. Paalala rin po, huwag po natin kalimutan yung maintenance natin na ngayon, no? Fasting, kailangan po sa loob ng isang linggo dapat meron po tayong kahit isa, mga kapatid, sapagkat yun po ay pagkain spiritual. Ating Holy Spirit ay nangailangan po ng pagkain, mga kapatid. Kung wala na po, binibig ko po ang isang awit, closing prayer sa ating pastor na isama rin natin ang panalangin ng ating mga kapastoran papunta pong Mindanao, mga minamahal ko mga kapatid. Sama natin panalangin na ingatan sila na makarating doon ng ligtas at ilayo sa anumang uri ng disgrasya. Panalangin ang matigan sa kanila, mga minamahal ko mga kapatid, na makabalik ng buhay sa dakong ito sa Palawan. Praise God. Pinibig po sa ating pastoran ng puso. Praise the Lord. Tumaya tayo lahat mga kapatid. Awitan natin ating gusto. Jesus, salamat. Pagimos, salamat. Salamat ang ating mabuti ko sa salamat. Hallelujah. Jesus, salamat. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Jesus,
salamat sa iyong mga mensahe, Panginoon, na aming napakinggan. Pag-ibig na nagmumula sa iyo, Diyos. Ikaw ang unang umibig sa amin, Panginoon. Ikaw ang unang pumili, Panginoon. Ikaw ang pumili sa amin. Nagbigay ng kalakasan, kagalakan. Kayo, Panginoon, ang nabigay ng punan, yung aming mga uhaw na puso, Panginoon, iyong nilagyan, iyong tinugunan, Panginoon. Salamat. Maging sa mga buhay na patotoo na aming napakinggan, Panginoon. Hindi namin alam, Panginoon, hindi namin kaya kung ikay wala, Diyos, pero nariyan ka palagi. Lagi nagpapaalala, Panginoon, kuminsan, Panginoon, nakakaranas kami ng kalungkutan, pagsubok, pero hindi mo kami iniwan, Panginoon. Salamat. Lagi mo kami ginagabayan, pinapalakas. Lagi mo po kami binibigyan ng pag-asa, Panginoon. Salamat sa mga awiting makalangit, sa mga gawa mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po. Yung mga kapatid po namin, Panginoon, na hindi namin nakapil ngayon sa sunod na linggo, Diyos, dalhin mo sila upang kami ay sama-sama na ikay pasalamatan, papurihan, awitan, O Diyos. Ibigay namin yung mga patutuo na buhay, Panginoon, para yung mga kapatid namin na nangangailangan ng kalakasan, aming magawa, O Diyos, ang iyong nais sa aming buhay. Salamat. Maging sa mga kapatid namin, Panginoon, na pupunta, O Diyos, sa gawain, Panginoon, sa Mindanao, O Diyos, dalangin namin na tugunan mo ang lahat ng kanilang pangangailangan, yung mga mahal nila sa buhay na naiwan, O Diyos, dito. Ay kayo po ang siyang magtugon ng lahat ng pangangailangan nila. Aliwin mo, Panginoon, bigyan mo ng kalakasan, kagalakan, excitement, Panginoon, yung bawat isa na pupunta, Panginoon, sa lugar na iyon, O Diyos. Dalangin namin, inaasahan namin sa kanilang pagbabalik, O Diyos, sa lugar na ito, Diyos, kung saan man silang dago na yung ginagamit, ay magbibigay ng kalakasan isang buhay na patotoo, Panginoon. Salamat. Gayon din ang bawat isa sa amin, bigyan mo ng discernment, pagnanais, na makapunta, Panginoon, sa gawain ito, Diyos, kung hindi mo makasama sa araw na ito, sa gawain ito. Maraming mga gawain, Panginoon. Sa sunod na gawain kami po inyong pahintulutan, Panginoon. I-provide ang lahat ng mga pangangailangan ito. Salamat. I-bless mo ang kagalakan, kalakasan sa bawat isa, Panginoon, naririto, Diyos. Maging ang aming mga kapatid, ano man yung mga karamdaman namin, Panginoon, hindi namin alam kung anong uri ang aming mga sakit, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, kami naniniwala sa iyo. Spiritual, kagalingan, Panginoon. Pag-ipanghihina, Panginoon, kalungkutan. Bigyan mo palitan ng kalakasan. Palitan, Panginoon, ng kagalakan, O Diyos. Kami nagtitiwala, naniniwala sa iyo. Na ikaw ang Diyos noon at magpakailanman, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa tagumpay, Panginoon. Maging, Panginoon, ang aming pagsasaluhan. I-bless mo, O Diyos. I-bless mo po na magbigay ng kalakasan sa bawat isang tatanggap, Panginoon. Maging sa nag-prepare nito, pagpalain mo, gagawin na niyang kamay, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, at gamitin pa sa maraming gawain. Salamat sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi na Amen. Kalapahan natin ang Diyos at magkamayan tayo, mga kapatid, sa bawat sasabihin natin, mahal na mahal kita, Panginoon.